instant noodles. Sabihin ko sa'yo, bitawan mo ako. Hindi ganyan ang paggamot sa anorexia. Wala akong pakialam, gusto ko itong paraan. Kainin mo. Kahit anong gusto mo, pagbibigyan kita. Kuya, sobra naman, gusto lang kitang. Subukan ng isang subo ng pansit, parang pinapatay kita. Babalaan kita, hindi kita palalampasin. Naglakas loob ka pang ipikit ang mata. Hindi ako makapagbukas ng mata. Sana'y guni-guni mo lang ito, di ba? Sige na, bigyan kita ng konting ginhawa ngayon. Espesyal na siliko. Ano ba nang ginagawa mo? Hindi, bitawan mo ako. Ayaw ko ng sili. Huwag kang makialam, ang sarap nito. Tulong. Tulong. May tao ba dyan? Tumahimik ka. Kainin mo. Parang isa lang ang pinagmulan. Nandyan ka na naman, kailan ba ito matatapos? Gulanan, buksan mo ang pinto. Hindi naman siguro. Ina ng pamilya Su, sundin mo lang ang sasabihin ko. Ano nang ginagawa mo? Maniwala ka sa akin, ayaw mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano nang pinagsasabi mo? Buksan mo ang pinto. Lumabas ka. Bienan, pakinggan mo muna ako. Ang guko ay hindi na malinis. Gulanan, grabe kang gutumin. Kahit tanghali, hindi mo mapigilan. Wakasan na natin ito. Tita, kasalanan ng nasa kumot kaya ayaw ni Gukuya. Napakasalan si Su. Kung hindi ko makukuha si Gukuya, hindi mo rin siya makukuha. Mabuti talaga. Gusto kong makita ang hitsura ng taong ito na nakapagpaloko sa'yo, Gulanan, at pinabayaan mo ang anak ko. Vincent, Hindi ganyan ang nangyari, huwag kang magsalita. Hindi pa kita sinisingil kung hindi pumayag ang pamilya mo sa kasal. Hindi mag-invest ang pamilya Su ng bilyon-bilyon sa inyo. Ngayong sinira ninyo ang kasunduan, ibalik nyo ang bilyon-bilyon. Sige, tanggalin mo. Pagkatapos mong tanggalin, saka mo isipin ang pamilya ko, kung babayaran nyo o hindi. Kahit hindi mo sabihin, tatanggalin ko. Gusto kong makita ang babaeng ito. Kung anong meron siya na wala ang anak ko. tanggalin Montag. Lumabas ka. Huwag mo akong buksan, baka magsisi ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Tita ito yung ta. Yevay. Ano? Ito yung maliit na kit. Anong ubo-ubo mo? Mamatay ka na lang sa ubo. Tita, susuportahan mo ba ako, isang estranghero? At ang asawa ko, di ba? Anong panaginip mo, tita? Susuportahan ka? Tita Wen, dapat bigyan ng leksyon ang maliit na kit na to. Tama ang sinabi mo. Abiao, Suntukin Montag. Mali ang tinamaan mo. Hindi mali, ikaw ang tinatamaan, tita. Bakit Montag ako sinasaktan? Siya yung nang-agaw. Nang nobyo ng anak mo, di mo siya sinasaktan, ako pa? Bagay na bagay sila, anong pakialam mo? Ayoko sa mga tulad mong mapagpanggap, tita. Kung hindi man para sa sarili mo, para sa anak mo naman. Hindi ba't para kay Su ang laban ko? Huwag kang makialam. Ang anak ko, masaya siya. Hindi ba't tita, nung dumating ka? Hindi ganyan ang sinabi mo. Hindi ba't sabi mo, bubunutin mo yung maliit na kid? Hindi ba't sabi mo, bubunutin mo ang balat niya? Sinabi ka OPA yun? Oo, ako? Kasi bago dumating si Wensen, hindi ko alam na napakaganda ng manugang ko. Oo. Dati, ayaw kong maniwala anong klaseng babae ang makakapantay sa anak ko. Pero nung nakita ka o, Siya, kasing ganda ng anak ko, pero Baka may salamang ka tong babae. anong maganda sa kanya? Siyempre maganda ako, malakas ako kumain. Isang kain ko, 2 tao ang katumbas. Masaya ang malakas kumain, masarap kumain, ang mga taong mahilig kumain. Ang isip ay nasa pagkain lang, walang masamang intensyon. pwede na yan? Ako pa, graduate ng prestihiyosong eskwelahan. Hindi ba't mas maganda ako? Ako, mahilig matulog, kaya kong matulog hanggang umaga.
Ang lakas mong matulog, siguro malusog ka, mahilig kumain at matulog. Simple lang ang isip, hindi tulad ng iba. Amoy tsa, ako marunong sa tsa, flower arrangement. Marunong pa magkabayo. Ako, marunong lumaban, marunong magluto, ikaw puro sunog lang. Kaya sa bahay, kaya rin labanan ang abus. Mas maganda kaysa sa yung puro porma lang, tama. Manugang, kung saktan kanilanan. Magbugin mo ng husto. Ako pa, mas mayaman ako sa kanya. Hindi talaga ito posible. Impossible talaga, yan kuya, gutingnan mo siya. Bakit ka naghanap ng ganitong babae para sa peking kasal? Gusto ka o rin naman Hindi naman siya tanga para magpakasal talaga sa'yo. Hindi, nagbibiro lang ako, ang asawa ko at ako ay tunay na nagmamahalan. Kuya, gutingnan mo siya. Swing, tama na, nag-book na ako ng flight mo. Mag-abroad ka na agad. Gushao, hindi ko sinasabing mali ka, pero may asawa ka na. Dapat alam mo na ang boundaries, huwag mong dadalhin sa bahay. Ang kahit sino na lang. Tita Wen, ang tatay ni Swing, ay namatay para iligtas ang tatay ko, kaya simula bata, itinuring ko siyang kapatid, kami ay walang romantic na relasyon, pakiramdam mo na Tita Wen. Sa susunod, mag-ingat ka, alam mo? Ikaf kazi. Masyado mong pinapaboran, kung hindi bagay, huwag mong sayangin ang oras ng iba. Alam Montag? Naiintindihan ko na Tita Wen. Sichwensin, huwag nating istorbohin ang mga bata. Labas tayo at mag-usap, hindi na, alis na ako. Sana'y magpakailanman kayong masaya. At magkaanak kayo agad. Kilala mo ba si Tita Wen? Paano naman? Bakit siya ganun kabiya sa'yo? Sino ba nang nakakaalam? Baka naman anak niya talaga ako. Imposible, ang Su family ay napakayaman, ang bunsong anak na babae ng Su family. Hindi ganyan ka-materialistic. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Hindi. Bakit noodles pa rin? Siyempre, kakain tayo. Lumutong na to, paano kakainin? Ang hirap mong pasayahin, sige dagdagan ko ng toppings. Sabi ko ayaw ko ng sili, hindi mo ba narinig? Masasanay ka rin, buksan mo ang bibig. Ayaw ko. Kainin mo. Mao, ano nang nangyari sa'yo? Bakit ka namumula? Mao, gising ka. Mao, tibayan mo, hahanap ako ng tutulong. Ma, Ano ang ginangyari? Ang bilis Montag. may problema. Hindi ko alam na hindi pwede ang sili kay Mao. Akala ko okay lang, sa susunod tandaan mo. Ang aso, hindi pwede sa kanila ang sili. Ma, si Mao ay hindi aso. Mao ang anak mo. Nawalan na siya ng malay. Anak ko, dumating na ang nanay mo. Sige, bilisan mo. Anak, okay ka lang? Okay lang nanay, nasaktan lang ako sanghang. Hindi ka talaga mapapakali, hindi mo alam na hindi ka makakain ng maanghang. Hindi mo ba nakita na pinilit ako? Alam mo na nagkamali ka, di ba? Hindi ba't mabuti ang intention ko? Okay na, hindi ba't aksidente lang din ang manugang ko? Basta okay ka lang. Nga pala, yung paligsahan ng mga chef. Malapit na tayong mahuli, bilisan mo na. Ano ba talaga yung paligsahan ng mga chef? Ang chef group, nagdaraos ng paligsahan tuwing 2 taon. Inaanyayahan ang mga kilalang chef mula sa iba't ibang lugar. Tuwing paligsahan, ang ating sigu, palaging isa sa mga hurado. Bakit mo tinatanong yan? Hindi ka naman marunong magluto. Sinong nagsabing hindi ako marunong magluto? Kung ganyan ang sasabihin mo, sasali talaga ako sa. Ano bang paligsahan ng mga chef yan? 8. Ang paligsahan ng mga chef, mga kilalang chef lang ang inaanyayahan.
Hindi ka nila bibigyan ng invitation. Gulanan, paano mo kinakausap ang manugang ko? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi talaga siya bibigyan ng invitation. Sinong nagsabing wala akong invitation? Kung gusto ko, agad ibigay sa akin ng mga organized invitation. Diretso sa kamay ko. Para saan pa ang invitation sa'yo? Para magluto ng instant noodles. O kaya gumawa ng spicy sauce. Manatili ka na lang sa bahay, huwag ka nang gumawa ng gulo. Pwede ba? Sige na, bilisan Montag. Sige na. Halo, ako si Jace. Sasali ako sa paligsahan ng mga chef. Gulanan, hintayin mo ako. Mga manunood, narito na ang pinakahihintay na ika-negatibo 13. Paligsahan ng mga chef. Opisyal na magsisimula na ngayon. Ako ang magbibigay sa inyo ng live commentary. Ang unang lumalabas ay ang head chef ng Michelin, Sang Xiu Lee. Ang pangalawa, ang kampiyon na nakaraang paligsahan, Zhao Lin Xian. Ang pangatlo, ang bagong talento sa pagluluto, GNG, Zhang Suiying. At sa wakas, ang pinakahihintay na pagdating ng Gu Zong. Bakit ka pumunta? Kuya Gu, gusto ko lang matuto ng maraming bagay. Para makatulong ako sa iyo ng mas maaga. Eh di mag-aral ka ng mabuti, huwag kang mag-isip ng iba. Gu Zong, darating si Master Yese. Tiyak ba ang balita? Si Master G's ay sasali din sa paligsahan ng mga chef na ito. Ang balita ngayon, siguradong walang problema. Ang ganda naman Kuya Gu, may lunas na ang anorexia mo. Sana nga. Ang hurado sa paligsahan ng mga chef ay 4 na guro pa rin. Sabihin mong 4, pero sa totoo lang, 3 lang. Ang score ni Guzong ay laging 0. Ang picky niya talaga. Hindi naman picky, may anorexia da si Gutsong. Sabihin mo, may anorexia siya, may makakagawa ba ng pagkain na magugustuhan niya? Siyempre hindi. Ngayon, tayo'y magbigay pugay sa mga kalahok. Ang unang papasok ay ang 4 na tanyag na chef mula sa Silangan, Kanluran, Imog at Hilaga. Kinakatawan ni Jiang Baibai. Siya ang pinakatanyag na master ng Hangzhou cuisine sa Binghai. May kakayahan ng isang 4-star Michelin chef. Ang kanyang Westlake vinegar fish at Longjing shrimp ay walang kapantay. Si Jiang Baibai. Siya ay isa sa mga pinakatanyag na chef. S.A. Binghai. Unang labas pa lang, ganoon na kalaking tao, nakaka-excite. Paano naman ang susunod na kalahok? Naku, ang pangalawang kalahok ay isang Michelin. 5-star chef, ang lumang master chef na si Louis Dao. Ang kanyang palayaw ay Bon Shaver. Ang kanyang flying swallow knife skills ay walang katulad. Naku, si Master Liu pala, hindi ka inakala na SA buhay ka Ay makikita ko si Master Liu na nagluluto. Si Master Liu pala ang chef. Nay, may nagawa na ako. Nakita ko ang buhay na si Master Liu. Hindi ko inakala na dating si Master Liu. Mukhang sa pagkakataong ito, wala na akong pag-asa. Ito ay talagang isang malaking sorpresa. May mas sorpresa PABA? Anong klaseng okasyon ito? Ang 4 na tanyag na chef, kasama ang lumang master chef, naglalaban sa isang entablado. Sayang lang, hindi ko nakita ang bagong rising star na chef. Si Zheng Xiong. Tingnan natin kung sino ang susunod na kalahok. Ang susunod na kalahok ay walang nakalagay na pangalan. Siya ay isang masked chef. Zenozia, bakit nakamaskara? Parang nagpapapansin lang. Balita ko, si Master G's ay palaging low-key, baka siya na nga. Siya ang Master G's. Mukhang ordinaryo lang itong masked contestant. Tingnan natin ang susunod na contestant. Ang susunod na contestant ay ang may bahay ng pamilya Gu. And ay Zhong Shuang, ang tunay niyang ina. Kuya Gu, bakit Montag siya isinama? Paano siya nakapasok? Kuya Gu, tignan mo siya, ginaganti niya ako. Wala akong magagawa, kung kaya mo siyang kontrolin, ikaw na bahala. Kapag ginulo mo ako, hindi kita pababayaan.
Ano? To? Ang may bahay ng pamilya Gu, sasali sa paligsahan? Kalokohan? 2. Nakakatawa, wala siyang karapatan. Nasumali sa Chef God competition. Nasaan na si Ate? Baka natatakot na pumunta. Sinong nagsabing natatakot ako? Narito na ang dalagita. Ano ba yan, Mrs. Gu? Baka namali ka ng set. Bakit ka pa pumunta? Hindi ka marunong magluto, umuwi ka na. Ano? May problema ka? Huwag kang magulo, competition to. Hindi to lugar para magkalat. Kausapin mo ang organizer. Ako kasi ay inimbita mismo. Ng organizer. Tita, huwag ka nang magulo kahit anong paraan. Ang pagpasok mo, umuwi ka na. Pasensya na, mukhang huli na para umatras. Sige, sirain na lang natin to. Kahit may mga hindi inaasahan sa Chef God competition, huwag nyo nang pansinin ang mga detalye. Ang Chef God competition ngayon ay puno ng mga talento. Maraming magagaling at ang premyo ay bilyon-bilyon. Diretso na tayo. Pumasok na tayo sa anang round, Battle of the Chefs. Sa Battle of the Chefs, pipiliin ang isa na may pinakamataas na score bilang champion para sa susunod na round. Aya, kanino mapupunta ang titulo ngayon? Up-anggan natin. Aya, kanino mapupunta ang titulo ngayon? Up-anggan natin. Ang Bango NG Longying Tini Master Zeng. Nakakagutom ang amoy, isang haplos lang ay sapat na. Ngayon ko lang naranasan ang tunay na samyo ng 10 kilometro. Talagang kamangha-mangha. Tulad ng alam natin, bilang kinatawan ng 4 great chefs, si Jiang Baiwei ay hindi lang magaling sa pagluluto. Mayroon din siyang kakayahan sa tea ceremony at ang kanyang specialty ay siya ang Dragon Well Shrimp, ang pinakamagaling sa pagluluto at sining ng tsa, pinakamagandang patunay. Ngayon, tingnan natin. Ano ang ginagawa ng binibini ng pamilya Gu? Medyo malabnaw. Naku, binibini ng pamilya Gu ay inaatake ang mga sangkap ng ibang kalaho. Ano ang ginagawa mo? Gutom na ako. Paligsahan ito. Maniwala ka ba, pwede kitang tanggalin agad. Maniwala ka ba? Maghihiwalay na tayo. At pakakasalan mo na lang si Binibining Su. Ikaw, Hayaan mo na siyang kumain. Narinig mo ba? Ang hari hindi nag-aalala, ang mga alalay ang nag-aalala. paglabas mo, huwag mong sabihin asawa mo ako. Nakakahiya. Huwag kang mag-alala, tiwala ka sa akin. Magaling ako sa pagluluto. Ano ito? Nagbibiro ba? Ano? Kuya Gu, tingnan Montag. Naku, paano ito nangyari? Ito kaya ang nawala ng matagal na, ang Fling Fairy? Diyos ko, ang isda ay buto na lang. Bakit ito gumagalaw pa? Nanaginip ba ako? Paano ito possible? Kaya ba ang technique ni Master Yu na napakabilis na hindi namalayan ng isda na patay na ito? Nakakagulat talaga. Isang kamanghamanghang teknik. Ito ay himala. Ang sashimi na ginawa ni Liu Yidao ay talagang ang pinakasariwa sa mundo. Dagdag pa ang aking kalahating buhay na ginugol sa pagdevelop ng eksklusibong sausawan. Sino pa ang makakapantay sa akin? Gusto ko ng tikim. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang magulo. Akin na yan. Hindi ito para sa iyo. Si matandang Liu, talagang hindi tumatanda ang galing.
pero hindi rin naman ganun kagaling. Sino ka talaga? Huwag kang magulo. May pagkakataon kaya akong makita ang tunay mong mukha? Nagtatago ka. Ayaw mong ipakita ang tunay mong mukha. Ikaw, ano ang karapatan mong husgahan si Master Liu? Dahil sa aking Dragon and Phoenix. Naku, ang bango. Ano itong amoy? Patikim naman, gagawin ko ang lahat. Naku, ano ang nakikita ka o? Anong antas ng kasanayan ito? Nagdulot ito ng ganitong kakaibang pangyayari? Matandang Liu, ito ba ay ang malamat na Dragon and Phoenix? Sino talaga siya? Ang bango nito, napakamakapal na amoy. Sa lahat ng taon ko bilang food critic, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang amoy, pa akong nasa paraiso. Ang bango, gusto ko na itong kainin. Boss Gu, amuyin mo, hindi pwede, hindi pa rin nagagalaw si Boss Gu. Boss Gu, ano ang inisip mo, tak? Igulanan, sinabi mong hindi ako marunong magluto. Tingnan mo, dadagdagan ko pa ng pampasarap. Iniisip ko, kakainin ko ba talaga ang luto niya? Boss Gu, may masamang kutob ako. Kailangan pa ba ng kutob? Mga manunood, ang Chef Master Challenge na ito, talagang nakakapag-init ng dugo. Kaya, kanino kaya mapupunta ang premyo? Up-anggan natin. Maganda, maganda. Ang bango ng tsaa, Longjing bago umulan ang gamit? Tama, Guru Zhang, ang mga sangkap ko. Puro pinakamahusay, Longjing bago umulan lang. Kasama ang pinakamagandang hipon mula sa Hangzhou Leke, ginisa sa malakas na apoy. Ang amoy ng saa, sumanib sa laman ng hipon. Ang galing sa paghiwa, talagang butot balat ang kutsilyo. Liwi daw, ang hiwa ng isda ay malinaw at makintab. Manipis na parang pakpak ng kuliglig. Ang galing ni Lolo, Liu sa paghiwa, ang sarap ng isda. Naibigay ng husto, pero ang galing sa paghiwa lang. Hindi sapat para maging ganito kasarap ang isda, ang mas malaking sikreto. Nasa sausawan, ang lasa ng sausawan, kakaiba rin. Hindi lang natatakpan ang amoy ng hilaw na isda, pinapalabas pa ang sarap nito. Nang husto. Ang lasa. Hindi pangkaraniwan ang lasa. Makapal na sabaw, nananatili sa bibig. Napakasarap. Kasabayan ako, magsasabi ako ng patas. Walang mali sa puteheng ito. Ako si Zhao, sumusuko na ako. Mukhang ang antas ng mga kalahok sa paliksahang ito ay umabot na. Sa rurok ng kagalingan, ang tatlong putahe, mukhang nasisiyahan ang mga hurado. Ngayon, isa na lang ang natitira. Ang putahe ng kalahok ay hindi pa tapos. Ngayon ilipat natin ang atensyon. Ano ba yan? Ito. O aking Diyos, ito ay pagkain ng sakuna. Kahit aso ayaf kainin. Talagang lantaan, kung hindi kakainin, hindi matatalo. Matas talaga si Mrs. Gu. Sino ang kakain ng ganito? Si Kuya Gu ang kakain.
Wesgu, tikman mo nga. Nang angarap. Kuya Gu, huwag mong kainin ang ginawa niya. Magkakaproblema ka. Ito ay paghihiganti. Hindi ba halata? Hindi ko kakainin. Hindi kakain. Maghihiwalay tayo. Gusto mong hiwalayan ako? Sigurado ka ba? Kapag hiniwalayan mo ako, pakakasalan mo na lang si Miss Sue. Hindi ko na kaya. Xiao Zhao, Presidente Gu, sigurado ka bang maghihiwalay kayo? Kuya Gu, sa wakas nagdesisyon ka na. Itatapon mo na ang probinsya ng iyon. kumuha ng papel at panulat. Susulat ako ng huling habilin. Ano? Kailangan ba talaga? Kuya Gu. Huwag mong kainin, mamamatay ka talaga. Ako. Hindi kakainin ko talaga. Huwag mo akong maliitin, Suyewei, kahit mamatay ako. Hindi kita pakakasalan. Tama, tama. Ganyan nga, para hindi mo ako pakasalan, sikapin mo. Asawa. Ayokong pakasalan si Suyewei. Ang lasa nito. Ikaw. Suyewei. Lalabanan kita. Ang lasa nito. Walang kapintasan. Ang sarap talaga. Sabi ko na sa'yo, magaling talaga ako magluto. Ito ba ang lakas ng tunay na pag-ibig? Kahit na ito ay nakakadiri para lang hindi hiwalayan ng asawa. Ininom talaga ni Presidente Gu. Kumain talaga siya. Sa isang banda, mabuting lalaki talaga si Presidente Gu. Pa sa asawa niya, sobrang sipag. Presidente Gu, huwag ka nang magpanggap, nasasaktan ako. Kayong mga walang modo, posible bang? Masarap talaga ito. Masarap. May ganito palang masarap na pagkain sa mundo. Tama ka. Noon pa man, ang Longfeng Chengqiang ay sapat na makapagpahanga sa akin. Hindi ko inaasahan ang halik ng langit na ito. Hindi ito makakapantay. Tingnan mo, kahit mukhang pangit ang putaheng ito. Ang lasa nito ay maasim. Matamis, maasim, mapait, maanghang, lahat ay pinagsama. Hindi nag-away, bagkus ay nagtutulungan. Isang salita. Napakagaling. Paano possible? Yung taga-probinsya, paano siya nakagawa ng napakasarap na pagkain? Diyos ko.
Ang pinakamataas na rating pala ay ang Halik ng Langit ni MRS Gu. Halik NG Langit. Akala ko ordinaryo lang si MRS Gu. Nagpapanggap pala siya. Kaya pala qualifiziya sa Cooking God Competition. Nauuso na ang aking curiosity. Ano kaya ang lasa? Nang halik ng langit na ito, gusto kong tikman. Simula na ng scoring, ano kaya ang final score? Ng bawat kalahok, tingnan natin sa screen. Jiang Baibai, 25 puntos. Liu Jidao, 28 puntos. Zheng Xiong, 29 puntos. MRSGU, 30 puntos. Binabati natin ang champion. NG Cooking God Competition, Z. Mrs. Gu. Treinta puntos. Ang galing. Tutol ako. Paano nangyari? Binigyan ko siya ng 0 puntos. Paano siya naging champion? Hindi mo alam? Dati, laging 0 puntos ang binibigay ni Emargo. Maliban sa halik ng langit na ito, yung ibang putahe, pinipilit niyang lunukin. At ipinagmamalaki mo pa? Tutol din ako. May Diakeo, yung ginawa niyang. Halik ng langit na yan, mukhang hindi nakakain. Bakit siya ang champion? Kung masarap o hindi, subukan mo para malaman. Ayoko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Chef Jiang, tama na. Ginoong Liu, siya. Kung may daya o wala, bukas sa tournament malalaman. Pwede bang dayang ito? Sige. Kung magaling ka talaga, bukas na lang sa tournament. Nasaan ang misis? Hindi ko alam na wala na siya. Bahala na, hindi naman siya mawawala. Dalhin mo ang mga regalo. At sumama ka sa akin sa residence. Mr. Gu, pupunta ka PASA Su Residence? Hindi ka ba natatakot na makasalubong si Miss Su? Huwag mong banggitin ang pangalan na yan. Pomanhin. Sa totoo lang, matagal na tayong magkasama sa negosyo. Mula sa pagkakaibigan hanggang sa negosyo. Kailangan kong humingi ng tawad ng personal. Hindi naman siya gaanong kinabahan. Boss Gu, ako na lang. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka, tatanggalin kita sa trabaho. Segs, Boss Gu, kayo na ang bahala. Ikaw pa ang wala na nakilala sa negosyo. Hindi ba't kayang-kaya mo lang makipagkita ulit sa babae? Ano hirap doon? Hindi ko kaya. Isang pinto lang ito. Lalabanan kita. Bini-bini. Bakit ka nandito? Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Wala na akong oras magpaliwanag, umalis ka na. Bini-bini. Honey, okay lang ba ang kamay mo? Honey, okay lang ang kamay ko. Siyempre okay lang si Boss Gu. Ang kamay ko ang naipit, tingnan mo. Ganito na itsura. Paumanhin. Papataasin ni Boss Gu ang sahod mo. Talaga? Salamat Boss Gu. Salamat Ma'am. Nandito na si Lanan. Tita Wen, bakit siya nandito sa inyo? Siya ay aking. Katulong. Oo. Nagtatrabaho ako sa kanyang bahay. Nagtatrabaho? Bakit? Dahil mahirap ang buhay ko mula pagkabata at hindi maganda ang kalagayan ng pamilya. Kaya't kailangan kong magkatulong sa mayayamang pamilya. Kumita ng pera sa hirap. Isang mahirap na may 10 bilyon. Hindi ba kailangan kong tapusin ang huling araw ng trabaho ng maayos? Responsible at dedikado. Tita Wen, may dala akong maliit na regalo, konting pasasalamat. Anak, nandito ka na. Nagdala ka pa ng regalo. Tingnan ko ano ang dala mo, paborito ko ang mga ito. Parang hindi masyadong mabuti.
Ano sa palagay mo? Sa totoo lang, ang mayayaman bago kumain. Kailangan ng isang tao na subukan ang lason, ako ang taga-subo. Karaniwang mamamayan. Okay, nabuksan na ang mga kahon. Huwag kayong tumayo ng walang ginagawa. Tara, pasok tayo sa loob. Jawen, si Miss Sunanyo. Nandito ba Zia Ovala? Siya. Nasa lahat ng lugar. Nasa kahit saang lugar na hindi mo inaasahan, nandyan siya. Pilosopiya. Ito ay tiyak na pilosopiya. Boss Gu, huwag mo akong tingnan, hindi ko alam. Lan-an ang tagal mo nang hindi nakakabisita sa amin, noong bata ka pa. Ikaw at si Yue, madalas kayong maglaro sa amin. Ang bahay na ito, marami kang alaala dito. Okay, huwag kayong tumayo ng walang ginagawa. Pasok tayo sa loob. Tara. Tara na. Umupo na kayong lahat. Gulanan, sinong nagsabi sa iyong umupo? Ano ang ginangyari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto kong sumakay sa kabayo. Gulanan, sulatan mo na ang aking takdang aralin. Ano nang nangyari sa iyo? Wala. Parang tunog ng demonyo. Yevay A. Handa na ba ang pagkain? Boss Gu. Buti na lang. Ano nang ginagawa mo, ang mahal nito? Boss Gu. Yevay A. Handa na ba ang pagkain? Big Miss Sue. Gulanan, bakit nandito rin ang batang ito? Yue, ipaliwanag mo na maayos sa akin. Anong nangyayari? Scam ba ito? Tito, yung... Xiao Zhao kamusta na ang iyong kamay? Salamat, Misu, para sa iyong alalahanin. Pagaling lang ako ng ilang araw. Ang ibig kong sabihin, yung isa pang kamay. Misu, wala akong nakita. Mabuti naman. Boss Gu, bahala ka na sa buhay Montag. Big Miss Sue. Anong nangyayari sa akin? Kung saan si Miss Sue? Walang bagay tulad ng Miss Sue. Narinig mo ako mali. Huwag kang matakot. Mabuti naman. Malayo ito sa langit. Gulaging. Gulanan. Tamang-tama ang pagising mo. Ako naman ang magtatanong sa iyo. Nasaan si Yue? Yosu, mangyaring titigil ang pagsasalita. Hindi ako karapat-dapat sa Miss Sue. Kalimutan lang natin ang kasal. Aba, Gulanan, ikaw na ang magdedesisyon? Ang totoo, may gusto na ako. Ano? Sinong babae ang mas magaling pa sa anak ko? Siya. Ano? Yosu, talagang mahal namin ang bawat isa. Mangyaring tulungan kami. Siya ang sinasabi mo? Yosu, talagang mahal namin ang bawat isa. Mangyaring tulungan kami. Hindi mo siya kilala? Ako? Kasal na kami, paano ko siya hindi makikilala? Anong ginagawa mo? Ano BA? 2? Sino ang magpapaliwanag? Hindi na kailangan ng paliwanag. Basta tandaan nyo, ako ang katulong nyo.
Hindi ko masyadong naiintindihan. Pero kung katulong mo ako, iba na ang sitwasyon. Huwag kang masyadong magsalita. Ito ang nangyari sa Uncle Sue. Ang bagay ng mga pondo namin ay malulutas ng aming sarili ma. Sana po, huwag niyo kaming iwan. Pamilya tayo, bakit ko kayo iwan? Zinabi ka o ba yun? Kanina po, sabi niyo. Kanina ay kanina, ngayon ay ngayon. Hindi lang hindi ako aalis. Kailangan kong magdagdag ng 0.1 bilyon sagos. Puhunan. Ano? Hindi niyo po ako pagagalitan sa pag-urong sa kasal. Anong pag-alala? Kasama mo na ang katulong namin. Natutuwa ako. Pero itong katulong namin, medyo mataray ang ugali. Hinaharap. Pasensya ka na sa kanya. Ano? May problema ba? Wala. Laan. Tara, upo tayo sa mesa. Pagluto na ang pagkain. Samahan mo akong uminom. Yusu, may anorexia ako, kaya hindi ko ito kumakain. Pero pwedeng uminom kasama niyo. Kailan ba tayo kakain? Gutom na ako. Ikaw, magwalis ka ng sahig. Ako? Nagwawalis? Ano para? Hindi ba't ikaw ang katulong? Sige na. Laan sa hinaharap kung may hindi maintindihan sa negosyo. Hindi naman ito gumagana ng maayos. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa tito. Alam mo, Isaksak mo sa kuryente, apo. Sige po, Tito Sue, huwag kayong mag-alala. Bahala na, gutom na ako. Ate, ano ba nang ginagawa mo? Para bang bahay mo ito ah? ano ang ginangyari, Laan? Wala. Hindi mo titikman ang gawa ni tita. Tita, ako. Pasensya na, nakalimutan ni tita. Tara, kain tayo. Tikman mo, luto ko. Ano nang hinihintay mo? Kain ka na. Ang sarap pala. Sabi ko na nga ba, magaling talaga akong magluto. Sakto lang. Laan kung kaya mong kainin, ubisin mo. Sige. Lanan, huwag ko nang umuwi ngayon. Mag-overnight na kayong dalawa. Tita Wen, hindi ba't hindi ito angkop? Walang hindi angkop, kain ka na. Pagkatapos kumain, may usap tayo. Anong ginagawa mo? Okay lang, konti lang, hindi makakaapekto. Sa paligsahan bukas. Kung gusto mo, bibilhan kita. Hindi na, close ako kina tito at tita. Pero usap muna tayo. Pag nalasing ka, huwag kang magwala. Walang problema. Mahal. Hindi ako makatulog. Gusto kong pakinggan ang kwento ng pato. Hindi ko alam. Mahal, gusto kong halikan, yakapin, at buhatin, kung hindi, hindi ako makatulog. Hindi usapan natin. Pag nalasing ka, huwag kang magwala. Gising ka na? Hindi. Kagabi, nalasing ka, kaya hinubad ko ang damit mo. At nilabhan. Talaga? Siyempre totoo, asawa talaga tayo. Kahit may ginawa ako, may dahilan ba para itago sa'yo? Ang lalaki mo naman, nahihiya pa. Heto, Handa na, mag-umpisa na ang paligsahan ng mga kusinero. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari kahapon, alam mo. Mga manunood, mag-umpisa na ang ikalawang bahagi ng paligsahan ng mga kusinero. Ayon sa nakagawian, ang ikalawang bahagi ay ang labanan. Sa labanan, hindi na mga hurado ang magmamarka,
kundi ang mga manonood na narito. Ang unang titulado ay may 0 puntos bawat laban. Ang may mas mataas na puntos ang mananalo at ang mananalo ang magiging bagong titulado hanggang walang tumutol. Ngayon, samahan ninyo kaming pasalubungin ang ating titulado. Sie Mrs. Gu, palakpakan natin. Sino ang unang sasabak? Ako. Ang specialty mo ay pagluluto ng sopas at saa, tama? Tama, bakit? Gusto mo rin bang gumawa ng hipon sa Longjing? May dala ka bang sa ngayon? Wala. Pero meron bang may dala ng saa dito? Nababaliw ka ba? Kahit may magdala ng saa dito. Anong klaseng saa kaya yun? Akala ka OPA naman magaling ka. Mukhang hindi mo alam ang tamang pagpili ng sangka. Xiao Zhao, ihanda mo para kay Mrs. Ang pinakamagandang Longjing bago umulan, dalhin mo sa loob ng 3 minuto. Patayin mo na lang ako. Imposible yan. Anong klaseng pagmamalaki yan? Meron ako dito. Pero hindi maganda. Pwede na. Ngayon, ituturo ko sa'yo na sa harap ng tunay na kakayahan. Walang kwenta ang sangkap. Salamat. Naku! Gumamit pa ng Jasmine para sa hipon sa Longjing. At yung pinakamuha pang nakapaket. Nasaan ang kusilyo ko? Papatayin kita. Ano ba? Live to Liu Lao, tignan Montag, dinuduro niya ako. Ako, mas mabuti nang mamatay kaysa mapahiya. Wala akong interes na pahiyain ka. Naku! May lumalabas na asul na apoy. Ito ay Shaolin Kung Fu. Kaya pala, paano siya nakasali sa paligsahan? Shaolin pala ang pinanggalingan. Wala namang makikita. Kapag ginamit niya ang Shaolin Kung Fu. Bala kang Sansa, boy. Tumahimik ka. Gusto mo bang patayin din kita? Bakang. Manghina ng loob ng iba para pahiyain ako. Ano ba? Kapag naglabas ako ng asul na apoy, talo na ako. Pero mga pangit na paraan lang ito. Kung pangit man o hindi, subukan mo mismo. Para malaman mo. Susubukan ka o. Ang bilis, luto na ba? Hulaan mo. Ang hipon na ito, bakit napakasara? Ang saa na ito, bakit napakatapang ng amoy? Ito ay ordinaryong nakabalot lang. Paano ito naging napakabango? Nakakagulat talaga. Si Mrs. Gu pala ay nandito. Dapat kong sabihin, ang sarap talaga ng luto ni MRS Gu, itong hipon. Ang lasa. Pa akong nasa paraiso. Hindi ba? Si MRS Gu ay gumamit ng jasmine. At ang pinakamura pa, nakabalot na jasmine. MS. Zang, ano pa ang tingin Montag ngayon? Pangit na paraan pa rin ba? Ako. Swerte lang siya, wala namang espesyal. Sabi ko na nga ba? Kapag lumabas ang Shaolin Qigong, talo ka na.
Sige, sige na. Mas magaling siya sa akin. Wala nang paghahambingan. Aminado ako. Talo ako. Pero isa lang ang hiling ko. Gusto kong malaman kung saan ako talo. Ito, ako na ang magpapaliwanag. Chef Jiang, Ngayon, palo ka ng walang duda, ang galing mo sa paggawa ng sabaw. Kung ikukumpara sa chef, ikaw ang numero 1. pero itong si Mrs. Gu. Gamit ang Shaolin Qigong, kaya niyang ilipat ang esensya ng sabaw sa loob ng hipon sa maikling panahon. Upang ang sarap ng hipon at amoy ng saa ay umabot sa rurok. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap. Ganong pala. Si. Aya kong tanggapin ang pagkatalo. Ngayon, ako si Jiang Baiwei, mas magaling siya sa akin. Wala nang masasabi pa. Shaolin Qigong kaya yung putahe noong araw. Siya ang gumawa. Xiao Zhao. Dalhin mo rito yung Longjing hipon. Ang sarap pala talaga. Si Boss Gu ay kumakain ng normal, gravy. Para Hong Longying Shrimp. Ang ginawa ni MRS Gu at Chef Jiang ay talagang napakalayo ng pagkakaiba. Ito. Sino ba talaga si Mrs. Gu? Nakita Montag ba? Si MR Gu ay normal lang kumakain. Hindi ako bulag, ang galing, hindi ko inakala, kahit ang Longfeng Chengqiang. Hindi nagawa, pero kay Mrs. Gu. Isang Longying Shrimp lang, nagawa niya. Kung ganong. Hindi naman mataas ang hinihingi ko. Basta kay Mrs. Gu. Makakagawa ng kopya ng akin. Chan Wei Fei Xian Zero, at tanggapin ko ang pagkatalo. Anong kwenta nun? Palaging pareho lang. Ano ba ang gusto mo? Ang Chen Wai Fix yan, mahirap gawin, tama? Tama. Kaya gagawa ako ng isang putahe na mas mahirap pa sa Chen Wai Fix yan. Sa paggawa, Ano? gagawa ako ng bubushing lian. Sa buong buhay ko sa pagluluto, hindi ko pa narinig ang putaheng ito. Hindi ako naniniwala, may mas mahirap pa sa Chan Wei Fei Xian, na nagpapakita ng galing sa paggawa. Isang piraso ng tofu, hindi kaya ni MRS Gu gumawa ng bulaklak mula sa tofu. Hindi naman yun katumbas. NG, Tian Wei Fai Xian, ni Chef Liu. Ano ba ang balak ni MRS Gu? Nakakausyos talaga. Oo, sino ba ang hindi curious? Isang piraso ng tofu, interesting, gusto ko makita. Kung ano ang magagawa mo sa tofu na ito. Kung ganon, panoorin mo ng mabuti. Tapos na. Yun na yun? Walang nangyari, ano ba yan? Yung tofu, walang galos, parang. Nagloloko lang tayo. Ang galing talaga ni MRS Gu, hindi mo mahuhulaan. Akala ko gagawa siya ng dragon, nagpapatawa lang. Wala naman siyang kakayahan. Ano ba ang ibig mong sabing? Niloloko Montag ba ako? Huwag kang magmadali, hindi pa oras. Anong hindi pa oas? Hindi kaya yung tofu mo ay mamumulaklak? Tama ka, panoorin mo. Ano? Tofu, itong tofu. Talagang namumulaklak, wow. Hindi biglang kumalat, unti-unti, parang bulaklak. Paano nangyari yun? Pwede ba yun? Parang magic. Sulit ang tiket ngayon, dapat sabihin. Nakakapanood ng napakagandang labanan sa pagluluto. Sulit na ang buhay ko. Sandali lang.
Hindi mataas ang puntos ng puteheng ito. Nagsisimula ka na naman magulo. Ang pagluluto ay dapat kumpleto sa hitsura, amoy, at lasa. Ang pinakamahalaga ay ang lasa, kahit gaano kagaling ang paghiwa mo. Tofu lang naman yan. Tama si MS Zhang, ang aking kasanayan sa paghiwa. Hindi pa ako nagpapatalo kaninuman, pero sa'yo ako susuko. Mrs. Gu, kahit PA gawin mong bulaklak ang tofu. Tofu PA rin yan. Akala niyo ba tanga ako? Hindi ko ba alam? Natufu lang to. Meron ako nito. E ano naman? EDI tofu na may safsawan lang. Anong sausawan lang? Ito ay espesyal na sili na aking ginawa. Mrs. Gu, tumama ka es atalim. Maami akong alam sa paghiwa. Magaling ako sa paghiwa, pero pagdating sa sausawan, ako ang pinakamagaling. Titikman kaon ga kung gano kasarap. Ang ordinaryong sili na ito. Ang lasa, simpleng kombinasyon pero Napakasarap. Mrs. Gu, magaling ka. Ako'y susuko na. ang sarap, sana may kanin. Ang anghang pero ang sarap. Ngayon, ikaw naman. Madali lang ang sa akin. Kung kaya mong gayahin ang aking putahe, ako na mismo ang susuko. Dragon at Phoenix. Hindi lang Dragon at Phoenix, taon ko itong pinag-aralan. Ang Dragon at Phoenix ay simpleng gawa ko lang. Ang tunay kong sikreto, hindi ko dapat ipinapakita. Pero dahil may eksperto ngayon, sige na. Ano? Hindi pa Dragon at Phoenix ang sikreto niya? May iba pa siya. Kontes anteng ito, curious ako. Ano ba ang tunay mong sikreto? Kung hindi Dragon at Phoenix, ano ba yun? Ang tunay kong sikreto, ang putaheng yon ay tinatawag na Yang Cheng Fried Rice. Ano? Yang Cheng Fried Rice? Friede Montag namang bilhin yun? Nahawa na rin ba ito kay Mrs. Gu? Ganito kaseryoso ang competition. Yang Cheng Fried Rice ba ang gagawin? Ano ba ang hirap sa Yang Sheng Fried Rice? Kaya kaorin yan gawin. Ano ba ang alam ninyo? Itong Yang Cheng Fried Rice. Mababa ang minimum, mataas ang maximum. Ang kinakain ninyo araw-araw. Egg fried rice lang ang tawag diyan. Tama, Zigeliu. Siguro kayang-kaya ng lahat magluto ng egg fried rice. Pero ang tunay na Yang Cheng fried rice, may 14 na nauri ng sangkap at ang paggawa. Napaka-komplikado. Kaya ang putaheng ito, kung ano ang magiging resulta, tunay na susubok sa kakayahan ng isang chef. Interesting. Tara, tingnan natin kung sino ang makakapagluto ng tunay na masarap. Kung hindi ko kayang gawin ito, susuko na lang ako. Aminado akong magaling ka, pero ang putaheng ito, walang makakapantay sa luto ko. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Sino kaya ang mananalo? Abangan natin. Itong Yang Cheng fried rice. Ang daming sangkap, ibang-iba sa karaniwan naming kinakain. Talagang ibang klase. Panoorin ninyo, hindi ba sinabi na nila? Ang kinakain natin araw-araw, egg fried rice lang ang tawag doon. Ang ginagawa nila ngayon, yan ang tunay na Yang Cheng Fried Rice. Naku, hindi ko pwedeng hayaan na manalo ang babaeng yan. Hoy, yung pinag-usapan natin kahapon, gawin mo na ngayon. Okay ka lang. Okay lang, unahin Montag muna yung trabaho Montag. Tapos na.
Ang sarap. Bawat butil ng kanin ay puno ng lasa. Parang bawat butil ay may taglay na esensya ng itlog. Ang ganda ng lasa. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng fried rice na ito. Sa sobrang sarap. Para na akong nagkamit ng buhay ko. Gelyu, tikman ninyo rin. Ang galing. Zino ka talaga? Bakit ganito ang galing mo sa pagluluto? Hindi ka basta-bastang tao. Kung si Ji Liu na mismo ang nagsabi, gagawin ko na lang ito. Ipakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Naku, ang mask cooking champion pala ay ang nawawalang. Cooking champion sa loob ng 7 taon. Zhong Zhenxiong. Si Chef Zeng pala ito. Naku, Sa buhay ko, napakaswerte ko na nakita ko. Ang 3 cooking champion na naglalaban. Ang pinakabatang cooking champion sa kasaysayan. Si Zheng Zhenxiong pala ito. Kaya pala nakakagawa ng ganito kagandang pagkain. Kaya pala, may ganitong galing. Ikaf pala. Segish, simula ngayon, hindi na ako sasali. SA Cooking Championship. Hindi ako na. Ang kompetisyon ng MasterChef, may ganitong nakakagulat na pagbabago. Mukhang naipahayag na ang resulta. Ang nagwagi sa kompetisyong ito ay si MasterChef Zeng. MasterChef Zeng, MasterChef Zeng. Ang lasa. MasterChef Zeng, MasterChef Zeng, Osgu. Sa palagay mo, kaninong luto ang mas masarap? Kanino mo itinatanong? Nakakain na ba ako? Boss Gu, ang ilong mo ay parang aso. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang ilong mo ay napakatalas. Sa pag-amoy pa lang ay malalaman mo na. Pareho lang ang amoy. Parehong magaling si MRS Gu at MasterChef Yeng. Tulad ni Boss Gu na may malubhang anorexia. Ngayon ay nagkakaroon na ng gana kumain. Pero sa amoy lang, ang sinangag na ginawa niya. Talagang hindi masarap. Bakit ka ganyan kasigurado? May ginawa ka ba? May daya ka ba? Ako? Sino ang may daya? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ano ba talaga? Ang tagal ng ngumuya ni MRS Gu. Talagang nakaka-excite ang resulta. Sa palagay mo, kanino mas maganda ang luto? Siguro si MasterChef Zeng. Sa narinig ko kay MasterChef Yeng nitong mga nakaraang taon, ay inaral niya ang puteheng ito. Gaano man kagaling si MRS Gu, hindi niya kayang talunin si MasterChef Yeng sa puteheng ito. Ang lasa. Kamusta Mrs. Gu, kayat ikaw? Ay walang masasabi, di ba? Masarap pero kulang ka sa pinakamahalagang hakbang. Imposible, ilang taon ko nang inaaral ang putaheng ito. Paano magkakamali? Halos pareho ang lasa, pero ang kay MRS Gu ay talagang mas masarap. Ang lutuin ay Mrs. Gu ay may mas maraming layers. Paano nangyari ito? Inaasahan ko naman nanalo si MRS Gu, pero lahat ng boto ay napakalaking sorpresa. Ito. Imposible, paano nangyari? Ang iking yongchong fried rice Ay perfecto. Hindi ito possible. Talagang impossible. Ano ang inilagay mo dito? Hindi ako naglagay ng anuman, kundi mas kaunti ang inilagay ko kaysa sa iyo. Mas kaunti ang inilagay. Are-report ko siya sa pandaraya. Ang kanyang putahe ay gawa ng iba. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, umuwi ka na muna. Huwag ka nang makialam dito. Kuya Gu, mandaraya talaga siya. Maniwala kayo sa akin. MS Zhang, siguro ay. Uwi na muna tayo. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Mandaraya talaga siya. Kung hindi, paano niya nagawa? Dahil hindi kami tangga o bulag, MS Zhang. Ano bang problema mo, Mrs. Gu, harapan naman ginawa. Baka may lihim siyang mekanismo sa kanyang kalan.
Zhang Xueying, ang aking tagumpay. Ganito ka ba kainggit bago mo ako saktan? Pwede bang gamitin mo muna utak mo? Amin ako, pinalitan ko ang kanyang asin. Ayoko. Ang sama mo. Ngayon pwede mong sabihin na walang asin. Paano mo nagawa? Pwede bang hindi ako naglagay ng asin? Kung hindi ka naglagay ng asin, paano may alat? Dahil hindi ako naglagay ng asin at sakto ikaw naglagay. Ang hamon mismo ay may alat na. Ang asin ay sisirain ang orihinal na lasa. Kung ganong. Hindi ko naisip. Sige, sa laban ngayon, talo ako ng buong puso. Ano? Pwede pala yun. Nga. Ano ulit sinabi mo kanina? Wala akong sinabi. Pilya, muntik na ako. Kuya Gu, tulong. Tulungan ka, si Xueying, asawa ng kuya mo. Hayaan mo siyang turuan ka. Natatakot ako, baka ako rin. Xueying, mukhang kailangan kitang turuan ng mabuti. Huwag kang lalapit, marunong ako ng taekwondo, magaling. Mas masaya yan, ayoko nang nananakit ng mahina. Huwag kang lalapit. Sige, pinagnakawan mo ako ng puntos, pinalitan mo asin ko. Pinagnakawan mo ako ng korona. Gu wart ihr? Ms. Zhang, Bakit ngayon lang kayo? Tingnan niyo mukha ko, tulungan niyo ako. esensya MS Zhang, sangkot ka sa pandaraya. Hindi ka welcome sa aming grupo. Ano ibig mong sabihin? Pinahuli Montag ako. Bitawan mo ako ang panganay na Zhang. Kayong dalawang basura. Ang ganda, hindi na ako kailangang maglakad. Gago, hindi kita patatawarin. Ano? To? Ang gulo naman ng paligsahan. Nakagulo na. Mga kasama, kahit na may nangyaring, aunting gulo sa paligsahan. Hindi nito mababawasan ang karangalan ng ating kampiyon, ang ating ginanggu. Ano nga ulit ang tunay mong pangalan? Hindi na importante. Palakpakan natin. Mga kasama, tapos na ang paligsahan. Umuwi na tayong lahat. Bilis, umalis na kayo. Ang speech ko ay walang speech. Uwi na ako pagluluto para sa asawa ko. Mauna na kayo, ha? Bye. Na pala, huwag kalimutang i-transfer ang premyo sa aking account. Bakit ka nagmamadali? Wala naman. May tinatago ka ba sa akin? Buisit, baka nalaman niya. Wala naman akong tinatago. Sabihin mo, estudyante ka ba ni Master G's? Ha? Yan lang pala ang ibig mong sabihin. Ano pa ba ang akala mo? Hindi ako si Master G's at lalong hindi. Estudyante niya. Huwag kang mag-overthink. Boss Gu, alis na tayo. Hindi na importante. Dahil meron na ako sa kanya. Hindi ko na kailangan hanapin si Master G's. Tara na. Na pala, anong pangalan mo? Bakit? Pwede ba tayong magka-wechat? Hindi na kailangan. Peke naman ang kasal natin. Hindi ba sabi mo dapat convincing ang acting natin? Pero hindi naman kailangang magka-wechat. Pero dapat kong malaman ang pangalan mo. Anong pangalan? Hindi ako sumigaw. Huwag ka nang magtanong. Kung magtatanong ka pa, hindi kita pakakainin ng hapunan. Tita, nakakainis ka na. Sinabi ka una. Hindi ka welcome sa bahay namin. Tita, alam ka una ang mali kao. Patawarin mo na ako. Pwede bang magbago ang ugali mo? Anong nangyari? Kuya Gu, alam ka una ang mali kao. Masyado akong naging pasaway, magbabago na ako. Hindi sa akin ang dapat mong hingiin ng tawad.
Ete, pasensya na. Magiging mabuting kapatid na ako. Kasuklam ako. Patawarin Montag na ako. Eh di mamatay ka na lang. Anong mamatay? Parang masyado namang harsh? Hindi naman. Dapat sincere ang paghingi ng tawad, di ba? Halimbawa, magpakamatay para humingi ng tawad o kung ano pa. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ganito na lang. Dalhin kita sa Dihaw Club. Lahat ng gastos sagot ko. Patawarin mo na ako. Mahal, patawarin mo na siya. Sasamahan kita. Kuya Gu, hindi mo na kailangang sumama. Bakit? Dahil, Gusto akong lokohin ng tangang ito, may balak siyang dayain ako. Tingnan natin kung hindi kita mapahamak. Sige, punta tayo. Pupunta? ang dali mong mauto, talagang hindi pa nakakita. Ng probinsyana. Aalis na ba tayo o hindi? Bakit ka nakatulala? Ikaw ang magdala ng daan. Sige, Kuya Gu, alis na kami. Mas mabuti na akong sumama sa'yo. Huwag kang mag-alala, manatili ka na lang sa bahay. Xiao Zhao. Boss Gu. Ano ang problema, Boss Gu? Sinabi ng misis na pupunta siya sa Dihaw Club. Tulungan mo ako, alagaan mo siya. Talagang asawa mo pa rin, hindi mo maiwasang mag-alala. Ako? Pupunta sa Dihaw Club? Hindi ito angkop, Boss Gu. Ang gwapo ka o. Ano ang kinalaman niyan? Kung ganoon ang sinabi ko at hindi mo pa rin naintindihan, ano ba ang lugar na iyon? Hindi ba't? Nako, bilisan natin. Nakakatakot, bakit ko siya dinala sa ganitong lugar? Talagang nakakatakot ito, Boss Gu. Baka hindi na lang ako pumasok, tulad ko na gwapo. Natatakot ako, baka kainin nila ako. Gwapong lalaki. Bagong dating. Bakit hindi ka OPA nakita? Bastos! Sino ang nag-utos sa iyong hawakan ako? Gusto ko ang pagiging bossy mo. Magkano ang bayad sa iyo? Kukunin kita ng 1 buwan. Ano ba yan? Hindi ako male model. Huwag mong sabihin, mukha talaga siyang boss. Sabihin mo, babae. Naglalaro ka ng apoy. Pekingen Emo. Talagang nakakatakot, hindi dapat ako pumunta dito. Ano ang gagawin ninyo? Anong klaseng club ito? May ganitong male model? Bilisan natin. Hindi na ako babalik. Ano ang sinasabi Montag? Anong klaseng tao ako? Gwapong lalaki, magkano ang gusto mo? Marami akong pera, kayang bayaran. Tingnan mo, ang sexy mo naman, hindi ba para sa amin yan? Para sa amin yung mga babae. Layas kayong lahat. Nandito ako para hanapin ang asawa ko. Buisit, ano ba nang ginagawa niya ngayon? Gusto kong malaman. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa inyo ng isang awit. Ang ilog ay umaagos patungong silangan. Ate, bigyan na lang natin siya ng pera. Nakakamatay talaga ang kanyang pagkanta. Ano bang ginagawa mo? Samahan mo siyang uminom. Sinubukan na, ayaw uminom. Mas mahal pa ang mikropono kaysa sa kanyang ina. Subukan mo ulit. Isang walang mata, isang walang tenga. Ate, pagod ka na sa pagkanta? Tara, inom tayo. Tara. Kantahan mo ako ng sa tabi ng ilog. Hindi ko alam yun. Bakit ka pa nagiging male model kung hindi mo alam? 2 Zhang Suying. Bakit hindi pa siya dumadating? Kung hindi siya darating, mamamatay na ako sa kakulitan nitong lola na to. Ate, siya yun. Dala mo ba yung gamit? Kaya Montag Beasia? Relax, wala akong ibang talento. Pero pagdating sa babae, madali lang yan. Yan ang kapatid kong tunay. Sige na. Magandang babae,
Ipakilala ko ang sarili ko. Ako ang pinsan ni Zhang Suying. Ang pangalan ko ay Zhang Haoran. Ay kinagagalak kitong makilala. Lahat ba ng Zhang family male model na? Hindi ako male model. Gusto lang kitang makilala, Mrs. Gu. Hindi ako inom. Ang ilog ay umaagos patungong silangan. Ako ay Epsilon Mala model. Yan ang tamang sagot. Tara, tagay. Cheers, Swiss Art. Pag nalasing ka na, anong gagawin ko sa'yo? Dumiretso ka na kay Mrs. Gu. Ano NG hinihintay Montag? Cheers, cheers. Wow, ang galing. Parang anghel ang boses. Hauran, ano NG ginagawa Montag? Hauran? 8. Bakit dalawa ang nakikita ko sa'yo? At pareho kayong tanga. Ano BNG ginagawa niyo? Hindi nyo ma-handle ang isang babae. Mga walang kwenta. Layas na kayo. Ate, ako. Kaya MOB tu? Sabi mo, wala kang babae na hindi mo kayang i-handle. Hindi Montag mahandle? Hindi ko alam na ganun siya katagay. Parang halimo siya. Kaming lahat, sunod-sunod na nagpapatagay sa kanya. Ako. Anong nagmamadali mo? May lihim na armas pa ang kapatid mo. MRS Gu, ang tagal mong kumanta. Puyo na ang lalamunan mo. Halika, uminom ka. Tuloy natin ang saya. Nakuha na. Ang ulo ko. Anong nangyari sa ulo mo? May sungay ako sa ulo, may buntot ako sa likod. Walang nakakaalam. Anong nagmamadali mo? Gaano karaming lihim ang mayroon ako? Maghintay ka ng 5 minuto. 2 tigre, lalalala. Kaya ba talaga tu? Ito, 10 minuto. Sakto, umalis na siya. Dagdagan pa natin. Hindi ako naniniwala. Hindi ka pa rin nahihilo? Ang baho ng amoy nito. Sino ang inom nito? Mrs. Gu, ito ay cocktail. Halika everybody, tuloy natin. Gabi-gabi kong naaalala ang sinabi ni nanay. Ang dami nito, ang dami niya. Kahit elepante pa siya, hindi niya. Makakayanan. Pumasok kayong lahat. Medyo pangit ang batch ng male models na to, palitan natin. Mukhang lasing ka na sa alak. Hahanap ako ng tao para. Guluhin ka. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Babae, ang party na to ay isang bitag na inihanda ko para sa'yo. Akala niyo ba tanga ako? Ang kahulugan ng bitag ay, noong panahon ni Haring Chu, kayang talunin ang lahat ng naroon. Kunwari kalmado mga kapatid, sugurin nyo siya. Halimaw, halimaw. Isang tao lang, napatumba ang lahat. Kulang. Mga basura. Magaling ka SAW, no? May 50 pa akong tauhan sa labas. Babae, mapapagod ka lang, tumayo ka. Narito na ang 18 arhat. Umalis kayong mga walang kinalaman, patumbahin sila, para makapagbigay sila ng masayang artificial respiration. Saan galing itong mga amoy pawis na mong? Zhang Swing, hindi mo ba talaga akalaing tanga ako na mag-isa lang darating? Ano? Hindi kaya nabasa mo ang plano ko? Sugurin, patumbahin sila, para kay little sister. Ano NG gagawin niyo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Zhang Haoran. Taga-pamilya Zhang kami, kayong mga amoy pawis na monghe. Kung gusto mong ipagtanggol ang babae, dapat mong timbangin muna. Gusto mo ng away? Suntukin Montag siya. Ate,
Hindi mo man lang sinabi sa akin. Uvak, dumating na yung mga taga Shaolin Temple. Kung sinuntok nyo siya, hindi nyo na ako dapat suntukin. Bake it? Ikaw ang nagplano nito, kaya ikaw ang dapat masuntok. Nadamay pa ako sa suntukan. Huwag na. Babae ako, kung ako'y sasaktan ng mga monghe, kawalan ng galang yan. Babae rin ako, pwede ba kitang suntukin? Too long. Ah. Too long. Tama na, hindi bagay sa'yo ang lugar na ito. Sumama ka sa akin pauwi. Ano? Hindi pa ako nasasatisfy sa pagsuntok. Kuya Gu, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Zhang Suying, tumahimik ka. Tama na yan, limitado ang pasensya ko. Alis na tayo. Bakit, Kuya Gu? Bakit ganito? Paborito mo lang yung babae, ako hindi mo pinapansin. SA Toto lang, deserve Montag yan. Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Bakit mo kailangang agawin ang asawa ng iba? Wala akong pakialam, akin si Kuya Gu. Gusto ka o si Kuya Gu. Eight. Pag nagkita tayo, hati tayo, bigay mo sa akin, ipapasangla ko. Ate, huwag mong galawin ang jade pendant na ito. Ito ay K-Master Yes E ito. Yes Young Chef? Bahala na kung kanino yan. 8. Si Master G's ay hindi lang basta. Isang cooking god, malalim ang kanyang background. Gaano kalalim? Kumpara sa pamilya Gu? Mas mayaman pa sa 10 pamilya Gu. Talaga? Oo. Kung ganon, kapag hawak ko ang jet pendant na ito, Pwede na akong magwala sa binhay? Ate, ano ba ang balak Montag? Ano sa palagay mo? Hoy! Ayun, alam ko, Sino yan? huwag kang magnakaw ng pagkain. Wala, ako lang yun, may nagnakaw ng gamit ko. Anong gamit? Importante ba? Hindi importante, pero alam ko kung sino ang gumawa. Nga pala, pupunta ang master ko mamaya. Master mo? Si Master G's? Ang aking guro ay hindi si Master G's. Ang aking guro ay si Master Kongju. Pero okay lang. Hindi na mahalaga kung si Master G's ba o hindi. Hindi na importante. Basta't mayroon na ako sa'yo. Dumating na ang aking guro. Huwag kang kumain ng patago. Pumasok ka na sa kwarto. Dumating na talaga. Hindi. Ano ang ginagawa ninyo dito? Mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti ang sasabihin mo. Ang ate ko ngayon ay, Hindi na tulad ng dati. Mukhang wala namang pagbabago. Parehong-pareho pa rin. Maliit na tinapay na wangzai. Ako ay mapagbigay, kaya hindi kita pagtatalunan. Gayon ay. May dalawang bagay. Una, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang ganda-ganda. Probinsyana ka talaga. Pinapatingin ko sa'yo ang salamin para makita mo ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat kay Kuya Gu. Ano NG kaya bang Montag? Sabihin mo na, ano ang pangalawang bagay? Ang pangalawang bagay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung iwan mo lang si Kuya Gu, bibigyan kita ng malaking halaga. Siguro hindi mo pa nakikita ang tsek. Vedemong. Ilagay ang anumang numero at makukuha mo ang pera na hindi mo. Makukuha sa buong buhay mo. Magkano ba ang pwedeng makuha dito? Talagang probinsyana ka. Ganito na lang, kung papayag kang iwan si Kuya Gu, pwede mong lagyan ng kahit anong halaga ang tseking ito. Kahit anong halaga? Pwede bang kahit magkano? Palagi akong tumutupad sa aking salita. Tapos na. Bakit ang laki ng nilagay mo? Hindi mo ba sinabing kahit anong halaga? Tanggang Probinsyana. Wala akong ganoong kalaking pera. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi mo tinupad ang salita mo. Nagloloko ka ba? Bukas bibigyan kita ng isa pang tsek. Pwede lang hanggang 1,000,000. Ayaw ko. Gusto ko yung pwedeng kahit anong halaga. Huwag mong subukang abusuhin ang kabaitan ko. Dahil sa ava ka o sayo. Kaya kita binibigyan. Hindi ako tangang mayaman.
Kung binigyan ka ng respeto, tanggapin mo. Sandali. Ano na naman? Sabi ko sa'yo, gutom na ako at kakain ako. Wala akong oras para maglaro dito. Sinong naglalaro sa'yo? Mas mabuting umalis ka na ng maayos sa bahay ng mga gu. Wala kang lugar sa pamilya ng mga gu. Zhang Swing, ako at si Gulanan ay legal na ikinasal. Ano ka? Ako ang may bahay, ano ka? Sasabihin ko sa iyo, Zhang Swing. Pinapatawad kita dahil kapatid ka ni Gulanan. Kaya ako nagtitimpi. Dapat ikaw ang tumingin sa salamin. Peter van Montag. Bakit ka nagmamakaawa? Peter van Montag. Babae, hinampas mo ang ate ko. Bakit ka nagmamakaawa? Zhang Haoran. Hindi ko sinasadya. Ate, okay ka lang? Walang kwenta, tulong Montag ako. Okay ka lang ba? Ano ang tingin Montag? Nakakatawa ba? Masarap. Ikaw, tapos ka na. Hinampas Montag ang ate ko. Ano ba ang ingay? Hindi ba kayo pwedeng matulog? Kayong dalawa. Ano ang ginawa ninyo? Manugang, okay ka lang? Nanay, okay lang ako. Tita, hindi ako ang nanakit, siya ang nanakit. Wala akong ginawa, nagkukunwari lang siya. Umalis kayo. Hindi kayo welcome dito. Tita, Pekingan Montag ako. Hindi ko siya sinaktan. Nanay, hindi niya ako sinaktan. Ako lang ang nanakit sa sarili ko. Okay lang, okay lang. Ate, mas magaling siyang makunwari kaysa sa iyo. Ano ang gagawin natin? Ikaw ang plastic. Buong pamilya mo plastic. Sige na, sige na. Huwag kang matakot, nandito ang nanay mo. Sino ang mang-api sa'yo? Tita, hindi ko siya sinaktan. Huwag kang maniwala sa kanyang pakunwari. Tama. Nagkukunwari lang ako. Umalis kayo. Umalis na kayong lahat. Umalis. Ano ang nangyari? Sinaktan niya ang asawa mo. Hindi mo ba aksyonan? Kuya Gu, hindi ka o siya sinaktan. Hindi mo ba gustong makita si Master Jace? May paraan ako. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Kuya Gu, hindi ka o siya sinaktan. Hindi mo ba gustong makita si Master Jace? May paraan ako. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Kuya Gu, totoo ang sinasabi ko. Sa totoo lang, ako ay estudyante ni Master Jace. Master Gise, wala siyang estudyanteng tulad mo. Na puro pagsabog lang ng kusina ang alam. Ang katotohanan ay higit na malakas kaysa sa anumang argumento. Tingnan ninyo, ano ito? Ito ang personal na jade pendant ng aking guro. Naku. Talagang walang hiya siya. Zhang Swing, alam ko na ito ay ikaw pero hindi ko inakala. Naihaharap mo pa ito sa harap ko. Mukhang inggit ka lang sa talino kong likas. Kahit si Master Jace ay gusto akong maging estudyante. Ano naman ang masasabi mo? Ang anak ko ay may asawa na ang nag-alaga. Hindi kailangan ng anumang Master Jace. Tita, Mas mabuting pag-isipan mo mabuti ang sasabihin mo. Ang guro ng ate ko. ay hindi lang simpleng alamat ng cooking good. Ang kanyang background, 10 pamilyang Gu ang hindi kayang kontrahin. Hindi ninyo kayang pagalitan. Naisip ninyo na ba na may isang posibilidad? Anong posibilidad? Na ikaw ay palayasin ng pamilyang Gu. Ako ay palaging nag-isip. Ang posibilidad na ito ay aking gamit. Kung magsisinungaling ka, gawin mong mapaniwala. Paano ito nangyari? Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Tingnan mo, hindi ba ito nahulog sa akin? Ikaw, Bakit may CCTV? Akala mo ba tanga ako sa ganitong importanteng bagay? Hindi ba ako mag-imbestiga? wala akong kinalaman dito. Siya ang nagturo sa akin. Wala akong. Zhang Haoran. Kung ang plakang ito ay sa'yo, edi si Master Jace ay... Ito. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ako pala ay si Master Jace. Bakit hindi mo ito inamin noon? Ito, ang pangalang ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Ako ay isang babae, ayaw kong aminin. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Talagang wala. Nanay, alam mo na ba ito noon pa, kung hindi? Hindi ka rin sasang-ayon.
Alam na ito ni nanay noon pa. Ganito pala ang nangyari. Ang galing mo. Kayo dalawa, umalis na kayo sa bahay ko. Kung hindi talaga isusumbong ko kayo. Sandali lang. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may pakana. Kuya Gu, alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Patawarin mo na ako. Kasalanan ko, simulat sa pool ay pinalaki kitang walang disiplina. Kaya ngayon ay wala ka ng takot sa batas. Kuya Gu, nangako ka sa tatay ko na alagaan mo ako. Ikaw, ganito ka lang, titingnan mo akong makulong. Tama na. Umatras kayo, ako na ang bahala sa natitira. Pagpapakulong ko sa inyo ay para sa ikabubuti ninyo. Para sa loob ng bilangguan ay mag-isip-isip kayo. Nilabag mo ang tuntunin. Suwail, huwag kang tatakbo. Sino ka? Bakit mo hinahabol ang manugang ko? Sino ako? Ako ang kanyang guro. Nilabag niya ang mga alituntunin. Dapat siyang parusahan. Ako ay isang laikong alagad. Bakit hindi ako pwedeng kumain? Nangako ka noon na susundin mo ang mga alituntunin. Kaya kita tinanggap bilang estudyante. Niloko ninyo ako noon. Sinabi ninyo may unggoy na si Sun sa bundok. Kaya ako buhat. Huwag kang magpanggap. Ngayon ay talagang parurusahan kita. Guro, magpalamig muna po kayo. Anong magpapalamig? Kumain na siya. Paano ako magpapalamig? Guro, buksan niyo po ang inyong youth code. Ano ba? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon ay kailangan mong bigyan ako ng makatwirang paliwanag. Kung hindi ka magbibigay ng makatwirang paliwanag, ngayon ay talagang. WeChat payment received. Magandang paliwanag ito. Guro, masaya po kayo. Sabi ko na nga ba, siya ay isang laikong alagad. Anong alituntunin ang susundin? Kung hindi susundin, huwag na. Tama, ano ba ang susundin? Yue, nauhaw ako. Bigyan mo ako ng tubig. Ano ba ang ginagawa mo? Guro, kanino ka tumatawag? Wala dito ang dalagang Su. Hindi ba siya iyon? Ano? Tama na, huwag ka nang umiyak, tuturuan kita ng nanay mo. Gumieksu, bakit mo inapi ang kuya mo? Hindi ko inapi ang kuya ko. Si kuya ang may kasalanan. Ginagawa niya lang ang kanyang takdang aralin, hindi ang akin.